si Bombo International News Correspondent Pips Aruzal mula ho yan sa may Paris mismo. Bombo Pips, magandang umaga, magandang tanghali ho sa inyo, no? Dahil matagal na ho kayo dyan at isa na kayong immigrant, kumusta naman po ang sitwasyon dyan kung ikukumpara ho sa dati? Kamusta ho yung lagay din po ng panahon ho dyan? Magandang umaga rin po sa inyong lahat. Okay. Kamusta hong sitwasyon ho ngayon dyan? Kamusta ho yung panahon? Kamusta ho ang lagay ho ng ating panahon? Kasabay pa rin po ng inaasahan natin pagsisimulan ng Paris Olympics ngayong linggong ito, Bombo Pips. Yes, no, yung panahon natin sobrang perfect ulit ng panahon. Kahapon sobrang init na at ngayon same pa rin yung yung weather. Actually, feeling ko buong week na to or itong mag-uumpisa na tong Olympics na to, napakaganda na ng panahon. So, sobrang saya na ng mga tao na nasa labas na sila, tinitignan nila yung mga venue kung saan gaganapin itong mga palaro nila dito sa Paris Olympics 2024. Yung buhos naman ng mga tao dyan, Bombo Pips, ngayong nalalapit ng pagsisimulan ng Olympics, by weekend, sigurado punong-puno na ng Paris. Kamusta ang nakikita mo ngayon dyan? Sa ngayon, no, talagang makikita mo ang mga tao halos nasa labas na at makikita mo na medyo tight na. Tight talaga ang kanilang ang crowded na yung bawat places, bawat metro. May mga iba na lumabas ng Paris para sa kanilang bakasyon, pero may mga katumbas naman ito ng pagdagsa ng mga turista at iba pang mga tao na pumupunta dito para sa larong Olympics 2024. Dahil maraming taong ang inaasahan, maraming mga bisita. Yung latag ng seguridad, ano naman ang mga in place ngayon dyan na ginagawang security measures? Yes po, no. Actually, nag-umpisa na yung pinaka strict na security nila kahapon talaga nag-deploy na sila sa bawat metro, sa bawat street ng mga personnel na naaagapay sa mga turista, sa mga tao na dumadaan, sa mga motorcycles at mga sasakyan. Oo, sobrang higpit na talaga. At pinatupad na kahapon, no, yung tinatawag nilang QR codes. Ito yung pass sa bawat perimeter na dadaanan mo, kailangan meron ka nito. Otherwise, tatanungin ka nila, bakit nandito ka, anong purpose mo dito, bakit nandito ka sa area na to, ganun po. So, kailangan meron ka ng QR code sa mga tao na nandito, mga Filipino at mga visitors na pupunta dito is kailangan talaga meron na silang QR pass o yung tinatawag na game pass para dito sa Olympics 2024. Regarding pala sa pagdagsa ng mga tao dito, tinututukan nila yung mahigpit na pamamalakad ng security, kasi nga habang dumadagsa yung mga tao dito, dumadagsa din ang dami ng mga pickpockets dito. So talagang yun talaga yung inaano nila sa metro. Sinasabi nila, ini-inform nila yung mga pasahero, yung mga turista, kasi sino ba naman ang hindi 'di ba? Kapag nanakawan ka dito, si malaking halaga ang dinadala mong pera, lalo na ang mga turista, tapos nanakawan ka lang, mawawala na yung mawawala na yung spirit mo para sa panonood ng Paris Olympics. Yun lang ho. Okay, sige. Talagang sinasala talaga mga taong papasok dyan, lalo siguro doon sa may Olympic Village. Sige, ang ating katandem si Bombo Victor, may makaradaang katanungan din, Bombo Vic. Bombo Pips, magandang araw sa iyo dyan at matanong ko lamang, kasi nga naging laman ho ng balita, etong paglangoy mismo ng alkalde ho ng Paris, dyan ho sa Seine River, na isa ho sa mga venue nitong isasagawang events kaugnay pa rin ho dito sa palarong pambansa Paris Olympics 2024. Ano po ang naging take ho nito ng mga publiko dyan ho sa naginawa ng alkalde? Okay, yes, laman nga ng balita paglangoy ng kanilang mayor na si Anne Hidalgo, na noong last July 17, doon naganap ang kanyang paglangoy, official.
So kasama ng kanyang mga kasamahan sa gobyerno, pinatunayan nila na safe na daw ang paglangoy nila dito. So talagang inabangan nila to kasi pinramis niya at tinupad niya ito. Lumangoy siya, pinakita sa mga tao na okay na. Although nandun pa rin, hindi naman sinasabi na perfectly wala na talagang bacteria doon, pero the thing is sinasabi nila, pinapatunayan nila na 24 hours nililinis nila until now yung Seine o yung river na pagdadausan nitong mga swimmers ng mga athletes or mga triathlon na tinatawag. So ayun, happy sila na siya mismo pinatunayan niya na okay na, ayos na at may napuntahan ang proyekto nila na ito. Bombo, Pips, kumustahin ko lamang, meron din bang mga kilos protesta dyan bago nga itong simula ng Paris Olympics 2024? Okay. Okay, regarding dito sa regarding dito sa mga kilos protesta na nangyayari ngayon dito sa Paris, France. Regarding sa Paris Olympics, para sa Olympics, wala naman po talaga. Pero marami po talaga ngayon na naging kilos protesta. Kasi po ito yung kasama dito yung patungkol ito sa kanilang mga elections. Yes po. And then nagkaroon ng konting balita patungkol sa kasi last 2 days 17 nagkaroon ng pananaksak. Oo, pero not totally naman about ito sa Olympics. Pananaksak ng isang lalaki na pananaksak na isang lalaki sa isang pulis na nagro-ronda doon sa store. Yun lang naman ang naging news about sa medyo may kaguluhan dito. Pero more on mga parade, yan. Wala naman po talaga kasi sobrang higpitan ng security, talagang naagapan nila yung mga ganitong klaseng kaguluhan. At ilang days na lang nga magsisimula na itong mga Olympic Games diyan sa Paris. Kumustahin lamang namin, kumusta po itong bintahan ng tickets diyan? Gaano po kainit yung suporta ng gusto pong manood nitong Paris Olympics 2024? Sa bentahan po ng tickets, pwede po kayong yung mga bibisita or hindi na nakabili agad ng tickets o naka-register sa mga official website nila. Actually, sabi nila sa mga venue, pwede ka naman mag-straight doon na bumili. Pero, syempre, meron silang official website dito sa Paris. Doon lang kayo pumunta para makita niyo kung ano yung mga sports. Yung mga sports na pupuntahan nyo, yung mga venue, at saka yung mga prizes. Usually, ang mga prizes dito na nakita natin, yung opening ceremony pa lang is more or less nasa 500 euro ang tickets nila. Tapos depende yun sa mga sports na papanoorin nyo, kagaya ng basketball. Ang basketball nasa 90 euro, ang football nasa 15 euro, and then yung 15 euro to 24 euro, ang badminton is nasa 10 euro, nasa 1,000 pesos natin yun. Tapos yung swimming, 155 euro, table tennis, 70 euro, boxing, 50 euro, soccer, 15 euro, at iba pa. So makikita mo yan sa website nila, official website ng Paris Olympics 2024. Okay, sige. Bombo Pips, maraming salamat. From time to time, makikibalita kami dyan sa inyo, dyan sa may Paris. Kasabay pa rin ng inaasang pagsisimula nga officially, pagsisimula ng Paris Olympics 2024. Si Bombo Pips sa Rizal, mga kabombo, nakabase po dyan sa may bahagi po ng Paris, ang ating Bombo International News Correspondent. Makakasama ho natin sa ilang araw ho yan na Paris Olympics 2024. Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Banggaan ng lakas, bilis at talino ng pinakamagaling na atleta sa buong mundo. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters sa Paris, France. Nagbabalita mula sa Paris, France. Journaliste di Bumbu. Nag-uulat
makakakuha na naman kayo ng gold medal. Ang Bombo Radio Philippines maghahatid sa inyo ng isa pang makasaysayang sandali. The Paris 2024 Olympics, July 26 to August 11. Go for Gold, Pilipinas! Paradyo Bombo!